Isang buwan bago matapos ang one-year ban, inihahanda na raw nilang grupo ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa mga inaabangan ang pasya kaugnay sa apela ng Kamara sa Korte Suprema na baligtarin ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang impeachment complaint noong 2025. Balita hatid ni Jonathan Andal. Sa February 6, tapos na ang isang taong pagbabawal na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na base sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, pwede na muling ihabla ang bise, bagay na pinag-aandaan na ng ilang grupo at individual ayon sa Makabayan Bloc sa Kamara. Pero maghihintay muna sila hanggang Pebrero kung maglalabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa apela noon ng mga complainant na baligtarin ang unang desisyon ng mga maestrado na nagsabing walang bisa at labag sa konstitusyon ng impeachment complaint noon laban sa bise. Kung sakaling mag-reconsider ang Supreme Court sa decision niya, di ibig sabihin nito magpapatuloy na yung trial sa Senado. Hindi na kailangang mag-refile. Pero kung sakaling hindi pa lumabas ang desisyon by February, then mag-uusap yung mga complainants at malamang mag-decide na mag-refile. Ayon kay Representative Antonio Tino, sa posibleng bagong impeachment complaint, mananatiling grounds ang umano'y maling paggamit ng bise sa kanyang confidential at intelligence funds. Pero pinag-aaralan din kung idaragdag ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni na VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing pinondohan ng mga drug dealer at pogo ang election campaign noon ng bise. May mga binanggit doon na maaaring kaugnay sa paggamit sa confidential and intelligence funds. Noong 2025, umabot sa 215 congressmen ang pumirma sa impeachment ng bise. Maaabot pa rin kaya ang ganitong numero? Tingin ko makakuha pa rin ito ng 1/3 support. No? Dapat lang dahil nananatiling valid, legitimate at nangangailangan ng pananagutan yung tanong ng mga kababayan natin, no? Anong nangyari doon sa confidential funds? Pero kung hindi na makuha ang 1/3, di ano ba, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni VP Sara. Pero sabi niya noong Desyembre, hindi na niya ito ay kinagulat at tinawag itong bargaining chip para sa 2026 national budget. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan ilang bahagi ng bansa nitong weekend ang binaha kahit walang bagyo. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga tiga-pakinig po ngayon. Opo, pagpasok pa lang po ng taon ay nakaranas na ng masamang panahon ang ilang bahagi ng bansa nitong weekend kahit walang bagyo. Ano po kayang dahilan nito? Yung mga pag-ulan na naranasan po, especially sa may Bicol region at silangang bahagi ng Visayas, yan po ay mga pag-ulan na dulot ng shear line at hindi po mga pagbagyo po. Opo, kailan po inaasang gaganda yung lagay ng panahon sa mga apektadong lugar? May ina-expect pa po tayong mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dito sa malaking bahagi pa rin ng Bicol region up until bukas, and by Wednesday, more on magiging maulap pa rin pero mas mahina na yung mga pag-ulan. May namomonitor pa po kayong sama ng panahon sa labas po ng PAR? Sa loob at labas po ng ating PAR ay wala naman tayo nakikitang namumuong mga low pressure area o bagyo po. Dito po sa Metro Manila, may inaasahan po bang pag-ulan sa mga susunod na oras? Yes po, meron po tayong 20% chance na mga pag-ulan within the next few hours. Pero bagaman kung titingnan po natin ay mababa po yung chance po. Pero maganda pa rin. Ano naman pong weather outlook natin para sa linggong ito? Sa nakikita po natin ay patuloy pa rin nga yung mararanasan ng mga pag-ulan dito sa may Bicol region. And although magiging maulan ngayong araw dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, gaganda na po yan starting tomorrow. And then
Asahan din po natin na dito sa may parte ng Cagayan Valley, Car, Aurora at Quezon ay magkakaranas din po ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan, especially by Thursday na kung saan maaaring magkaroon uli ng surge yung ating northeast monsoon. Pag sinabi niyo pong malakas na ulan, gaano kadami kaya ang ulang dala nito? At pwede ba ito makapagpabaha ulit? Yung pinakamalalakas na mga pag-ulan this week po ay maaaring magtagal na lang hanggang bukas. So, although may mga pag-ulan pa rin po dyan, I expect natin na mas mahina na as compared yesterday. Pero dahil nga tuloy-tuloy, yung nakikita natin pag-ulan dito sa may Bicol region and some parts ng Eastern Visayas, andyan pa rin po yung chance na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nabanggit po yung Bicol region na lately nag-aalboroto yung Bulkang Mayon. Ano kayo posibleng epekto nito dyan po sa area ng Mayon, itong posibleng pag-ulan doon? Yes po, no? So sa ngayon po, wala naman po tayo nakikita maging posibleng epekto pa nito. Pero babantayan po natin, no? Kasi lalo kapag mas maging active po itong binabantayan po natin na bulkan, ay maaaring may mas maging epekto nga o mag-induce ng mga paulan dito sa may area ng Bicol region. Mas lalamig pa po ba yung temperatura sa mga susunod na linggo? Yes po, ina-expect pa po natin dahil hindi pa po natin nare-reach yung peak ng temperature o yung peak ng northeast monsoon po natin. And for now po, ang na-record natin na minimum ay nasa 9 degrees Celsius dito sa may bahagi ng Benguet. At inaasahan po natin na maaari pa yung bumaba for as low as 7 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, pinakamababa na po natin na measure ay up to 20 degrees Celsius. Kailan po ba yung inaasahan nating peak? Sa ngayon po, ang nakikita pa lang po natin ay maaaring mag-possible surge siya by Thursday uli. Pero dahil nga patuloy pa rin nga yung northeast monsoon, ay hindi pa natin masasabi kung kailan talaga yung peak niya. Pero base sa ating climate and data section, ngayong buwan nga mismo ng Enero, yung talaga magpipeak o yung mararanasan na malamig na temperatura. Okay, so dapat i-enjoy na yung lamig habang Pebrero. Maraming salamat o habang Enero. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Kasabay ng pagbabalik trabaho at eskwela, bukas na ang ilang lane ng EDSA busway na isinailalim sa rehabilitasyon nitong holiday season. Ayon sa MMDA, yan ang inner lane ng EDSA busway mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Mas mabilis at mas komportable na raw ang biyahe ng mga commuter. Pero nangangamba pa rin ang ilang motorista sa matinding traffic na dulot ng nagpapatuloy na EDSA rehabilitation. Hindi tulad noong holiday season na sumabay ang pagkukumpuni ng mga kalsada. Simula po ngayong araw, 10 p.m. hanggang 4 a.m. na lang ang schedule ng EDSA Rehab. Ilang lane na rin ang binuksan matapos isa ilalim sa rehabilitasyon. Para sa mga magulang at mag-aaral, kung may nakita po kayong post online na mas pinahaba ang Christmas break, hindi po yan totoo. Ayon sa Department of Education, may kumakalat na sa January 12 pa ang balik-eskwela ng mga mag-aaral. Pinabulaanan po yan ng DepEd dahil ngayong araw po pagbabalik muli ng mga klase. Maliban na lang po sa mga lugar na nagsuspindi dahil sa masamang panahon. Para matiyak na lehitimo ang anunsyo, dapat po manggaling ito sa official social media accounts ng DepEd. Halos 92.5 billion pesos ang ng mga item ang binito ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2026 national budget. Sa ilalim ito ng unprogrammed appropriations ayon sa Pangulo. Ito raw ang pinakamababang pondo para sa unprogrammed appropriations mula 2019. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi ito magagamit sa mali o anyay gawing backdoor para sa mga patagong paggastos ng gobyerno. May safeguards daw para rito at gagamitin para sa public interest at sa paggamit ng pagkamit ng National Development Goals. Binigyang din ng Pangulo na hindi papayagan ng mga politikong mapabilang sa pamamahagi ng financial assistance. Sabi ni Senate President Tito Soto, naniniwala siyang ito ang pinakamalinis na national budget sa kasaysayan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaking 13 anyos nang malunod siya sa isang dam sa Duero, Bohol. Ayon sa nakasaksi sa insidente, umupo sa gilid ng dam ang binatilyo matapos niyang maligo roon. Bigla na lang daw siyang natumba at bumagsak sa tubig. Sinubukan siyang iligtas ng mga nasa lugar pero nang dalhin sa ospital ay idineklarang dead on arrival.
Ayon sa lola ng biktima, may sakit na epilepsy ang kanyang apo. Nagdulot ng matinding traffic ang pagtagilid ng 10-wheeler sa bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Nagkalat sa kalsada ang karga nitong construction materials nitong Sabado. 4 na lane ng highway sa barangay Badiwan ang apektado. Kaya agad nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad. Wala namang nasaktan. Sa ngayon, possible na sa mga motorista ang Marcos Highway. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng aksidente. Very proud sa kanyang self si Shuvi Etrata ngayong isa-isa nang natutupad ang kanyang mga pangarap. Kabilang dyan ang makabili ng bahay at maka-experience ng snow. Ngayong bagong taon, maraming projects na dapat abangan kay Shuvi. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Balik Manila na si Shuvi Etrata matapos ang 12-day holiday break. Nag-me time raw siya nitong bakasyon sa Japan. Yun yung time ko na kinausap ko na sarili ko. I tapped myself na you did so well this year. Yun na yung parang nag-assess ako with my own self. Masaya ang Sparkle Star dahil natupad ang bakasyong matagal niyang inasam mula nang makalabas sa bahay ni Kuya last year. Marami rin siyang ibang natamong pangarap. Pumunta kami sa yung nabili naming bahay na hindi pa naman tapos. Pinuntahan lang namin, iyak lang ako ng iyak doon. Kung may bahay na tayo. Kita sila kayo, girl. Siyempre, hindi pwede, maghugas pa kami ng pinggan, hindi. Ang mga wish din na gadgets ng mga kapatid, tinupad ng kanilang ate. Kapatid kong pang-apat, si Shinmin, kailangan ng iPad kasi ganun na yun eh. It's a really great tool for, for your studies or education. Ngayong 2026, maraming aabangan ng kanyang supporters. Isa na ang action drama TV series na Master Cutter. Kasi grabe talaga ang mga scenes with Kuya Ding Dong Dantes, the one and only. Hindi ko alam talaga kung bakit, paano nagawa ang mga bagay-bagay. Abangan nila yun and huwag kang titingin, showing na this year. And then we're gonna do vertical series, movies. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News.